Dear Tita L, good evening. Pakitawag na lang po ako sa pangalang Anjo. I am 34 years old at meron po akong girlfriend of 10 years. Lately, naramdaman kong cold sa akin ng girlfriend ko. By the way, she's 31 years old. Kinausap ko siya about it at sinabi niyang pakiramdam niya kasi she's the least of my priorities. When she said that, na-realize ko agad na, ay oo nga ano? Naging kampante na siguro ako. Tapos, overwhelmed din sa dami ng demands ng work. Especially pag ganito pong holiday season. By the way, I'm a digital creative project manager at may pagka-workaholic po talaga ako lalo na pag invested ako sa isang project concept. Lately rin, nag-e-enjoy akong kasama ang colleagues ko, especially my superiors. I'm really enjoying their company and talking to them. It seems may nabubuo akong bagong visions to chase after for my immediate future. Lahat naman ito ay ino-open up ko po sa girlfriend ko and I apologize to her for being left behind. Then, inopen niya ang offer sa kanya ng company which comes after her recent promotion sa department nila. Meron po kasing target na expansion project sa Brazil ang company nila at siya ang pinaghe-head sa research. Roughly, 2 to 3 years ang possible niyang stay doon and that means kung matutuloy siya, will be in a long-distance relationship na setup. So she's asking me my decision bago siya mag-decide fully at magsabi sa company nila. Kaya po sana gusto kong manghingi ng advice, Tita L. I know this is for her career growth and growth na rin as a person. Kaya gusto ko naman sana siyang suportahan. Pero hindi nagtutugma yung sinasabi ng isip ko sa kusang ikinikilos ng sarili ko. I initially told her na tanggapin niya ang offer. Pero hindi ko maiwasang maging distant sa kanya after that. Personally, hindi ko alam kung anong problema ko. Kung yung magiging LDR setup ba namin, yung tiwala ko ba sa kanya. Kasi I fully trust her. Baka naman may iba pang nagbabother sa akin na hindi ko palang po mapiga sa sarili ko. Sana po matulungan niyo ako, Tita L. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Anjo. Anjo! Una sa lahat, Anjo. Anjo, haseyo! Yan, bago ka maguluhan, una sa lahat, Anjo, haseyo! Okay, Anjo. Naguguluhan ka kung gusto mo ba yung girlfriend mo to go to Brazil or hindi? And you have other agam-agams in life? Unang-una, thank you! Dahil sensitive ka naman pala. Kahit medyo may pagkamanhid ka, nung sinabi nung jowa mo na, huy, teka lang, sandali, parang medyo nakakalimutan mo na ako. In fairness to you, na-realize mo agad na, oy, oo nga, my bad, sorry. 1 point ka doon. Very good. Di ka katulad nung story natin kahapon. Yun, parang tinuro ka ng 15 anesthesia na manhid na. 6 na araw na, hindi pa nakikipag-usap. Ano yun? 'Di ba? So in fairness to you, Anjo, good job on that. Pangalawa, I guess isa sa mga agam-agam mo. Kaya parang half-hearted ka sa jowa mo na gusto mo siyang papuntahin sa Brazil at suportahan siya sa kanyang desisyon is because nagkaroon nga kayo ng konting conflict. Na ayan nga, naging busy ka sa buhay. Lately, 'di ba? Sabi mo nga, yung mga colleagues mo, lagi mong gustong kasama because nakakuha ka ng ideas and other visions for the future. I guess, on that point, Anjo, ikaw ay also, when it comes to work,
you're also growing. Kaya ka nagkakaganyan na hindi naman sa mas pinipili mo yung mga katrabaho mo, kundi nakakakuha ka kasi ng mga mentors. Kaya siguro naiinganyo ka rin and mas nai-inspire ka sa iyong trabaho na dati ka ng workaholic. Na in a way, medyo nakaligtaan mo rin naman si jowa, pero at least na-realize mo nga. So I guess isa nga yun sa mga agam-agam mo, nagkaroon kasi ng konting conflict. Pangalawa, sabi mo na sige, go for it, but your feelings more or less is yun nga, half-hearted. Siguro isa na rin doon yung fear na hindi kayo magkasama. Dati kasi kahit di kayo masyadong nag-uusap or may space, kahit pa sabihin mong 3 oras lang kung malayo kayo sa isa't isa, still you're still in the same country, hindi ba? Mahirap nga naman na pingpongin mo yung sarili mo mula Pilipinas hanggang Brazil. Ang mahal nun, hindi ba? Sabi mo nga, may complete trust ka naman sa kanya. So I guess it's not about, baka magkaroon siya ng iba doon sa loob ng 2-3 taon. Pero ang tanong ko rin naman sa iyo, Anjo, kaya mo ba? Kasi baka naman mamaya, ikaw pala yung marupoked. Baka mamaya nawala lang si Ate. Naghanap ka na ng iba. So if she's loyal to you, sana ganun ka rin sa kanya. Total 10 years na rin naman kayo. Grabe yun kung itatapon mo yun. Sayang. Sayang ang oras at panahon at lahat ng pagmamahal na ibinuhos nyo sa isa't isa kung itatapon mo ang 10 taon. 'Di ba? At saka teka, bakit nga pala hindi pa kayo kasal kung 10 taon na kayo? Paki-alamera. 'Di ba? Bakit nga ba? Or I guess kung sabi mo nga it's for her growth, and I also believe in that, na minsan kailangan nating medyo luwagan, no, yung ating mga kamay to not really let go, but to just kumbaga luwagan mo lang yung pagkakahawak ng kamay mo sa kanya. Kasi kung ikaw nga, 'di ba, nag-grow ka with your colleagues, I guess her going to Brazil would also is also for her growth sa kanyang karera. Kasi malay mo pagkatapos nun, boss na rin siya. Hindi na lang siya basta head of research. And kung ikaw para sa future mo rin yung ipinupundar mo, I'm sure ganun din yung thinking niya. Baka nga yun ang reason kung ba't di pa kayo nagpapakasal, because maybe it's not yet enough para sa inyo yung mga finances na naiipon ninyo. Hindi ba? Siguro the best thing na pwede mong gawin is tell her na hindi ikaw dapat ang nagde-decide. Kasi your career is not on the line. Hindi naman ikaw yung sinabihan na pumunta ka ng Brazil at mag-head ka ng research. Pangalawa, hindi rin yung personal growth mo at yung growth mo as an employee or as a trabahante ang on the line, but hers. At the end of the day, tayo na mga significant others, whatever she decides, andyan ka lang dapat para suportahan siya. Wala sa mga kamay mo. At ang pangit din, Anjo, kapag sinabi mong, no, ayokong pumunta ka sa Brazil. That would be selfish of you. It is really never your decision to begin with. All you can do is to support her, whether she says, okay, I'm gonna go, or no, I can't leave you, I'm gonna stay here. Suportahan mo lang siya sa desisyon niya. Wala yun sa kamay mo. So, in the event na sinabi niyang, parang gusto ko talaga
Though masakit yon kasi nga magkakawalay kayo ng ilang taon, pwede naman, siguro naman may bakasyon si ate, di ba? O, edi magsalitan kayo. Magbakasyon ka doon sa Brazil. O, with matching tour na yon, di ba? Uy, ganda, Rio de Janeiro. Uy, sama ako. Sumama! Third wheel, di ba? O, di magbakasyon ka doon. Pagkatapos siya naman, magbakasyon dito sa Pilipinas. O, alam mo, ang bilis lang. Sa totoo lang, ang bilis lang ng 2-3 taon. Ako nga natulog lang Pagising ko, magfi-15 years na pala ako dito sa Radyo 5. Ay, sa Radyo 5. Sa True FM O, hindi ba? Nag-start nga kami, Radyo 5. Ngayon, True FM na. Pagdilat ko, wow, magfi-15 years old na pala ako dito. Ganun lang yon. Time flies. At sa sobrang busy mo, Anjo, for sure, hindi mo mamamalayan 2 taon na. Mabilis lang ang 2 taon. Promise. Teka, baka merong baka merong sumasagot dito. Gail Easy, meron ka bang opinion? Wala pa, baka nakikinig pa lang siya. Pinapakinggan niya yung #TrueLoveNotes. So anyways, Anjo, sana maging helpful yung tip ni tita sa'yo na tayo bilang mga significant others nila ay hindi natin hawak ang kanilang desisyon. Kahit pa sabihin mong hinihingi niya ang iyong opinion. Malay mo, kaya niya lang tinatanong yon because that is her way of telling you na may something sa Brazil. 'Di ba? So, isuporta na lang natin, suportahan na lang natin kung ano man ang magiging decision niya. Sabihin mo sa kanya, I leave it up to you. Kung ano, follow your heart. Kung ano yung nasa puso mo. Kung ano sa tingin mo ang ikakabuti mo, go.